Hello mga mami, so magandang araw po. Ngayon pong araw to ay gagawa po tayo ng bagoong gamit ang ganitong isda. Sa Bisaya po, lutoy pang tawag namin dito pero hindi pa ko sure sa Tagalog. So dapat po presko. So ito po ang gagamitin natin na para gumawa ng bagoong. So main ingredients po natin ay asin. So ang asin po na gagamitin natin ay yung rock salt po talaga. So ayan po. Lalagyan po natin ng asin yung isda po natin. So ayan. Ayan po. Ako po ay hindi ko na po, wala po talaga akong exact na measurement ng paglagay ng asin kasi tinatansya ko lang po, medyo sanay na rin po ako. Ilang beses na po kasi akong gumawa nito, tapos ganyan po, hahaluin lang po natin yung isda at saka yung asin hanggang ma-dissolve po yung asin natin po, ganyan lang po. So dapat po yung isda na gagamitin natin kapag gagawa po tayo ng bagoong ay siguraduhin po natin fresh po, fresco po talaga. Tapos yung ano po, kapag gagawa po tayo ng hindi ko na po napakita sa inyo, dapat kung gagawa po tayo ng bagoong ay dapat i-drain po natin yung isda ng kahit 2 oras. Pero ako, ito po ang isdang ito po ay draining ko po ito ng bali isang gabi po talaga, overnight. Para sure po talaga tayo kasi medyo madami-dami din po kasi yung isda na gagawin natin. Sobra 1 kilo po ito. So kaya para make sure po na na wala po talagang tubig na maiwan, so draining ko po siya ng overnight. So ayan po, halo-halo lang po tayo hanggang ma-dissolve po talaga yung asin. Medyo matagal-tagal po ito mga mamis, pero patience is a virtue po. So ganyan po. Ayan. Maganda gumawa ng ng bagoong po kapag gabi or madaling araw para makaiwas po tayo sa mga langaw. Opo. Kasi gagawin po natin ito, hahaluin natin ang isda at asin hanggang malanta po yung isda natin. At saka yung maya-maya po, makikita niyo po yan na anong itsura ng isda. So, ayan po. Medyo matagal-tagal pa po kasi yung asin po natin, rock salt yung gamit natin. Yung po talaga, yung sa dagat, sabi nila. Hindi po ito yung iodized. So, ayan po. Magdadagdag po tayo ng asin kasi kulang po yun. Yan. Paano lang po yung natin, pagdagdag ng asin, pakunti-kunti lang po para hindi rin po tayo mangalalay. So, ayan. Halo-halo na naman. So, medyo napapansin po natin yung isda ay medyo nalalanta po siya. So, ayan po, pero matagal-tagal, malayo-layo pa po tayo sa texture na gusto nating ma-achieve. So, ayan po. Yan.
So, hindi natin kaya. Gamitin na po natin yung mahiwagang kamay po natin. Pero make sure po na malinis po yung kamay natin ha. Ako, nakapaghugas na po ako kanina. So, ayan. Mas maganda po na gamitin yung kamay kapag nagmi-mix. Total, kami lang naman rin po ang kakain nito. So, okay lang po. Ayan po. Ayan po. So, ganyan po yan. Marami pa po talagang asin, no? Mas maganda po sana kung yung isda na nabili natin ay mas maliit pa po dito para mas madali po siyang gawing bagoong. Ito medyo malaki-laki lang po ito pero okay na rin po. Okay na rin po to. So, ayan, tingnan mo po. Tingnan nyo po yung asin mga mami. So, marami pa talaga. So, kaya, dapat po talaga i-dissolve natin yan. Dapat po maano po talaga yan siya. So, halo-halo lang po talaga tayo. Kinakailangan po natin dito ng pataas-taas na pasensya. So, ayan. Marami pa po tayong buong isda. Hindi naman po talaga necessary na dapat malanta lahat yung isda. Po. So, ayan. Halo-halo lang po tayo mga mamis hanggang maging ganito po yung mukha ng isda natin. So, ayan po. Medyo lanta na po yung isda pero ang iba hindi pa po talaga. Pero okay na po yan. Okay na po yan. Ganyan po. Yan po. Tingnan nyo po mga mamis. So, medyo dissolved na po yung natin yung asin. Medyo dissolved na po talaga siya. So, ayan po. Lumabas na po yung katas ng isda natin. Yan. Ganyan po. So, okay na po to siya. Total, store pa po natin to ng isang buwan or mas matagal pa po kasi yung bagoong mas matagal, mas lalong sumasarap. So ito po ang finished products natin. Ayan po, mga mami. So, mukhang masarap po, pero hindi pa po talaga natin to pwedeng kainin. Ayan po. Ayan, ito po. So, mas masarap po yan kapag umabot na po ng isang buwan or mas mahigit. So, mga mamis, yan po. Yan. Para mas klaro, yan. Yan po yung texture na gusto po nating ma-achieve. So, yan po. Yan. Yan po mga mamis. Mas maganda po talaga kapag glass. Ito po yung ginawa ko po last month. Magti 3 weeks pa po ata to. Hindi pa po natin pwedeng kainin. Kasi parang hindi pa po siya mabango. Ayan. Pero konti na lang pong tiis. Ayan. Wow. Ayan po. Lakas po talaga kasi kami kumain ng bagoong, yung family at yung mga anak ko po, yung husband ko po. Kaya naisipan ko po gumawa ng sariling bagoong para mas makatipid-tipid naman po tayo. Ayan po. Sarap po to sa saging. Ayan.
Yung katas niya po. 3 weeks, yan na po siya. Yan. Mas maganda kapag umabot pa to ng 1 buwan. Uy, kunti-kunti lang po yung nagawa ko last month. If nagustuhan niyo po, please like and share. And thank you for watching.